Kapayapaan at mapagpalang araw po ang sumainyong lahat. Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Today is a new day, a new opportunity to get better, stronger, faster, smarter, and closer to your goals and dreams. Take it and have a blessed day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Ang daily reflection po natin sa araw na ito na mula po sa aklat na Love Notes ay ating mababasa sa Matthew chapter 5 verse 7. Pakinggan po ninyo. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Matthew chapter 5 verse 7. God has been merciful to us. He loved us, even if we do not deserve to be loved. Mercy is undeserved love. To be merciful is to be kind and caring, and helpful and loving to those who do not have the capacity to reciprocate. There are those who hate us, or are bitter to us, or the poor and the needy. As disciples who have received mercy from the Lord, we will be able to be merciful to others. God wants us to test our faith. We were forgiven, we should forgive. We were given, we should give. When we do that, we should receive greater rewards in this life and afterlife. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Mateo 5:7. Nagpakita ng awa ang Diyos sa atin. Minahal niya tayo kahit hindi tayo karapat-dapat na mahalin. Ang awa ay para sa hindi karapat-dapat sa pagmamahal. Ang magpakita ng awa ay ang maging mabait, mapagkalinga, at mapagmahal sa mga taong hindi kayang magbalik ng pagmamahal. Sila ang mga taong may galit sa atin o nagtatanim ng sama ng loob sa atin, o ang mga dukha at nangangailangan. Bilang mga alagad na tumanggap ng awa mula sa Panginoon, dapat nating magawa ang pagpapakita ng awa sa iba. Gusto ng Diyos na subukan natin ang ating pananampalataya. Tayong magpatawad, dapat tayong magpatawad. Tayo ay binigyan, dapat tayong magbigay. Kapag ginawa natin ito, tayo ay tatanggap ng mas malaking gantimpala sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Sana
aling damdamin na ika'y makapiling. Ninais kong padalhin, ngunit ipinaunawa bago kami susuin. Pag-ibig mo sinimulan, hakbang na aming susundin. Ibigin mo ang ibig mo, ibigin mo ang ibig mo, aking Panginoon. Sa kasunduan, ako'y handang tumugon. Tagal aking pagkilala, ang ika'y makilala. Magparamalawa sa'yo, ang tapat kong pagsinta na aking mapatunayan. Ibigin ko ang iniibig mo, aking Ama. Mananatiling sa mundo'y ako'y hihintayin. Pagtatanin ko, kantahin mo ay nagtitiis-tiis. Sila na aking damdamin. Ibigin ko ang iniibig mo, ibigin ko ang iniibig mo, aking Panginoon. Sa banal na kasunduan, ako'y handang tumugon. Tagal aking makilala, ang ika'y makilala. Magparamalawa sa'yo, ang tapat kong pagsinta na aking mapatunayan. Ibigin mo ang iniibig mo, aking Ama. Ibigin mo ang iniibig mo, ibigin mo ang iniibig mo. A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Our faith is not a weak link. Hindi natin siya dapat gamitin lang when we are at our best state. Our faith is never tested and can show its utmost capacity, especially at our weakest moments. Atin pong alamin kung saan pa tayo kayang dali ng ating pananampalataya. Sa pakikinig natin sa segment na Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Shalom po mga minamahal na kapatid at sa inyo din po na aming mga regular na tagapakinig. Salamat po sa inyo na hindi po kayo nagsasawa na makinig. Sa akin, pwede po kayo magsawa, pero doon po sa mga salita ng Diyos, huwag po kayo magsasawa. Kasi kailangan po natin talaga yan for us to always be guided sa ating pamumuhay, sa
kahit paano, meron po naman tayong natututunan sa ating pakikinig sa Blessed Day. So, lagi po sana nating sa puso ang mga ating natututunan mula sa ating kataas-taasang Diyos. Ngayon po, ang ating tatalakayin, mga kapatid, kaibigan, leap of faith. Leap of faith. L-E-A-P. Leap, parang lundag ng pananampalataya. Faith is not a leap in the dark. It is a leap out of the darkness into the light. Yun daw pong pananampalataya, hindi yung tatalon ka sa kadiliman, bahala na. Ang pananampalataya po, it is leaping out of the darkness. Tatalon ka, buhat doon sa kadiliman, into the light. Yun pong tunay na pananampalataya. Kasi ako, may pananampalataya sa Diyos. Ililigtas ako. Basta lulundag na lang sa isang sitwasyon, sa isang bagay. Hindi po yun ang tunay na pananampalataya. Ang tunay pong pananampalataya, leaping out of the darkness. Buhat sa madilim mong dating pamumuhay, so dati nahulog tayo sa maraming kasalanan, we are leaping into the light. Hindi po ba? Yung pong mahalagang nangyayari at magawa natin bilang mga magulang, at syempre, ang maituro po natin sa ating mga anak. It is about living it. Isinasakabuhayan po natin ang ating pananampalataya. We live our faith through obedience to God and acts of service. Tandaan po natin yan. Isinasakabuhayan po natin ang ating pananampalataya sa pamagitan ng pagiging obedient sa mga salita ng Diyos, kautusan niya, at mga gawa ng paglilingkod sa tao at sa Panginoon. Gaano ba kahalaga yung pananampalataya? Sa Hebrew, chapter 11, Verse 6, ito pong sinasabi, without faith, it is impossible to please God. Nako, ang pangunahin pa naman nating tungkulin, napasaya ang ating Panginoon. So sabi dito, without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and rewards those who seek Him. Yun kang lumalapit sa Panginoon. Dapat na maniwala at sumampalataya na nag-i-exist siya. Meron talagang Diyos at gagantimpalaan niya ang mga taong hinahanap ang kanyang mukha, hinahanap ang kanyang mga kautusan, ang kanyang mga instructions. So sana po, yun ang ating mapatunayan sa ating pananampalataya. Kasi, sasabihin natin, meron tayong pananampalataya. Pero tandaan po natin, faith will not always get for us what we want. Hindi po palagi na maibibigay ng ating pananampalataya kung ano yung gusto natin. But it will get what God wants us to have. Diba? Pero ang pananampalataya po, it will get what God, kung ano ang dapat nating maging mapa sa atin. Yun naman po yun. Ulitin ko po faith will not always get for us what we want. Hindi lahat ng gusto natin mapapasa atin dahil sa pananampalataya. Pero ang ating pananampalataya, sa tulong ng Diyos, mapapasa atin ang gusto niya na mapasa atin. Ano ba yon? Siyempre, yung hope, di po ba? Yung pag-asa. Matibay, malakas na pag-asa. At siyempre, yung maging sakdal tayo sa pagmamahal. Magtaglay tayo ng pag-ibig na kagaya ng pag-ibig na iniibig niya sa atin. Magkaroon tayo ng peace of mind, di ba? Maging joyful tayo palagi. Yun po yung mga bagay na nais ng Diyos na mapasa atin, di ba? Yung kagandahan ng loob, mabuting paraan ng pamumuhay. Nais ng Diyos na mapasa atin yan. At yung mapapasa atin po yan sa pamagitan ng ating faith. Di ba? So, how to develop our faith? Because the just shall live by faith. Nasa Bible din po yan. Ang mga matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. So, paano po natin i-develop, pagyayamanin, ino-nurture ang ating pananampalataya? Sabi nga, faith comes from hearing, and hearing by the Word of God. Yan po yung nasa Romans chapter 10, verse 17. So, it is not for us to sit down, maupo lang, and wait for faith to come over us. Hindi po pwedeng ganon. Nakaupo ka lang, tapos hilingin mo sa Diyos, magkaroon ka ng pananampalataya. It is for us to always take good care of His Word. Di ba? Nakikinig tayo
sa mga services, sa mga pasalamat, nakikinig tayo katulad ngayon. It is always taking God seriously and yung kanya pong mga banal na salita. Yung pong paraan para ma-nurture po natin, mapalago at mapatibay po natin ang ating pananampalataya. Hindi po maaari na hindi tayo makikinig na mabuti. Hindi po maaari na hindi tayo magme-meditate para ma-apply po natin sa ating buhay yung ating faith o pananampalataya. Ano bang kapangyarihan ng pananampalataya? Alam niyo po, we have a God who delights in impossibilities. Meron po tayong Diyos, buhay na Diyos na masaya siya sa mga paggawa ng mga bagay na imposible sa tao, pero napaka-posible sa Kanya. So we should never doubt, or we should never ever doubt what God can do for us when we trust and obey Him. Huwag po natin pag-aalanganan ang maaring magawa ng Diyos sa ating buhay, sa ating sitwasyon, sa ating problema o alalahanin once na tayo po ay nagtiwalang lubos sa Kanya at sinunod ang Kanyang mga kalooban. Diba? Tandaan po natin yan mga kapatid ha. Faith puts God between us and our circumstances. Yun po maganda eh. Dumaranas tayo ng kaginhawaan, di po ba? May pagkakataong struggles, troubles, mga hindi mabuting kalagayan, pero yung pananampalataya po, it puts God between us and our circumstances. Ibig sabihin, talagang wala tayong sukat kapag alala. Meron tayong matibay na magiging pag-asa sapagkat ay sa ating pananampalataya, God is with us. Diba? At pinapangyari ng Diyos ang mga nangyayari sa ating buhay para po sa ating ikabubuti. So yan po kainaman ng may pananampalataya. O meron kang mapapanalanginan, di ba? Meron kang mapanghahawakan ng mga promises ng Panginoon sapagkat yun po ang ating sinampalatayanan. When we receive what we receive from Him, will be largely conditioned by what we perceive of Him. Tandaan niyo po yun. Ano pong ating makamit buhat sa Diyos, kadalasan, they are largely conditioned by kung ano po ang ating iniisip o paniniwala sa ating Panginoon. Diba? O halimbawa, mayroon tayong mabigat na karamdaman. Ang buong faith natin, God will heal us. Kasi yun naman po sa niyang katangian eh. God heals, di ba? Nakita lang ng Diyos ang lubos natin pagsampalataya, gaano mang kabigat ang ating karamdaman, pagagalingin niya po yun. Gaano man po kabigat ang ating sitwasyon, kalala ang problema, sumampalataya tayo na ang Diyos hindi tayo iiwan. Magtiwalang lubos, malalagpasan po natin ang mga gayong sitwasyon. So, what we receive from Him will be largely conditioned by what we perceive of Him. Alam niyo po, during difficult times, yung mga crisis, di po ba, yung troubles, mga challenges, it is difficult na kolektahin po natin, i-apply ang ating pananampalataya, but we have to. Diba? Minsan sa panahon kasi talaga ng matinding pagsubok, kalungkutan, inaatake tayo ng ating kahinaan, parang ang hirap i-master o i-apply ang ating faith. Pero tandaan po natin, yung pong ating pagkaunawa na there is a greater plan. Yan po ang magbibigay lakas ng loob sa atin. It will ease the pain. Kaya ko nararanasan to kasi God is challenging me. God is honing me para maging mabuting tao at maging mabuting servant niya. Sometimes, tatanong natin, but why me, Panginoon? Bakit sa akin nangyari ang bagay na ito? Di ba? Bakit nangyari ngayon? Kung kailan meron akong gustong mangyari sa buhay ko. Di po ba? May mga plano akong gustong mangyari, pero ba't ngayon po nangyari ang pagkakaroon ko ng ganitong karamdaman? Ba't ganito nangyari sa aking anak, sa aking si asawa, at iba pang mga sitwasyon? Remember, mga kapatid, keep in our minds that it is not always up to us para maunawaan po natin siya. Mahalaga po ito mga kapatid. It is not always up to us
para maunawaan natin ng ating Panginoon. May mga bagay na tila hindi natin maunawaan, nangyayari sa buhay natin, pero limitado po ang ating kakayahan upang lubos na maunawaan kung anong plano sa atin ng ating Panginoon. At alam niyo po, relying on our faith doesn't mean we don't suffer or feel pain. Pagka tayo pinanghawakan sa ating pananampalataya, hindi po nangangahulugan na hindi na tayo makadaranas ng kapighatian, mga kalungkutan. But it will provide us solace, yung pong kapayapaan and strength in knowing that we are cared for. Sa pagkaunawa po natin na tayo pinagmamalasakitan ng ating Panginoong Diyos na maaaring hindi po natin nakikita, pero nadarama po natin ang Kanyang presensya. Ulitin ko po Relying on our faith doesn't mean we don't suffer or feel pain. But it does provide solace and strength in knowing that we are cared for in ways unseen and unknown. Pinagmamalasakitan po tayo ng ating Panginoon sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Sa pagkaunawa po natin, sinusunod natin siya. Natakot lang tayo sa Panginoon, gawin natin palagi ang Kanyang kalooban. He will always be there for us. Meron pong isang bata, nagpapalipad ng kite. Goryon. Sa sobrang taas po ng kite na kanyang pinalilipad, natakpan na ng mga ulap. So, hindi na po niya nakikita yung kite. Meron pong isang lalaki na lumapit sa kanya. Ang sabi, "How do you know it is there?" Paano mo nalalaman na nandiyan pa rin yung kite mo? Sabi ng bata, "I can feel the tug on the string." Nararamdaman ko yung paghila doon po sa pisi na pong nakatali doon sa kite. Di ba ganoon naman talaga? Pag tinatangay ng hangin, may puwersa po na dapat mong labanan. So kaya hindi man niya nakikita yung pong goryon o kite, nadarama niya. Alam niyo po, we cannot see God, but we can feel the tug of conviction He puts in our hearts. Di po ba? Hindi po natin nakikita siya sa mga nangyayari sa buhay natin, pero nadarama po natin siya sa ating puso. Yung paghila niya sa atin towards sa pagtitiwala sa Kanya. Namadama po natin siya sa ating buhay. Hindi siya natin nakikita, pero nadarama po natin siya sa ating puso. And we can go on our faith, believing na nandun po siya palagi. At pagkakaloob niya, yung kanyang mga promises. So mga kapatid, the power is within us. Lalo po nating palakasin ang ating pananampalataya. Lubos po tayo magtiwala sa Panginoon. At bunga ng ating pananampalataya, mapasa atin ang gusto niyang mapasa atin, ang kagandahan ng loob, ang kabutihan, ang pagpapakabanal. At pagka po gayon ang ating sitwasyon, napaka-effective, napaka-powerful ng pananampalatayang pinagkaloob sa atin ng kataas-taasan. So sa huli po, sana po yun ang maging ating pamantayan sa pagtataguyod ng ating pananampalataya. Sa huli, palagi ko pong sinasabi, we must always rejoice kasi binigyan tayo ng pananampalataya ng Panginoon, nakapakinig tayo ng Kanyang mga aral sa pananampalatayanan natin. And we must always be prayerful. Dumalangin tayo sa Panginoon na laging maging sakdal, panatag, malakas ang ating faith. At tayo maging mapagpasalamat sa Panginoon sapagkat lagi pong nandyan siya. Bunga ng ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. So sana po itong sumating lahat, magawa po natin, may apply sa ating buhay mula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa pagtatanghal na ito. At thank you din po sa lahat ng nag-share ng link ng ating broadcast. Sana tuloy-tuloy nyo po itong i-share. At sana magkasama-sama pa tayong muli sa mga susunod na araw ng ating pagtatanghal. At ngayon po, inaanyayahan ko kayo. Samahan nyo po ako sa isang panalangin. Salamatan natin ng Panginoon na nagkaloob ng lahat ng ating natutunan ngayon. Pagtagubilin natin ang panibagong araw na ito na ating lalakaran. Manalangin po tayo. Aba, Panginoon naming Diyos,
Tunay, lagi mong ipinaparanas ang kabutihan mo sa bawat araw ng buhay namin. Sa lahat ng mga tao, ipinadarama mo ang kadakilaan ng iyong pag-ibig at pinapatunayan mo ito sa pamamagitan ng pagtanggap namin ng mga pagpapala na nagbibigay inspirasyon, kalakasan sa amin pong mga araw-araw na pamumuhay, sa araw-araw naming obligasyon na tinataguyod. Ito man ay sa pag-aaral, paghahanap sa lapi, lalo na sa pagtupad ng aming mga katungkulan sa iyo. Panginoon naming Diyos, dinadalangin namin sa iyo sa pagtutulungan ng lahat ng mga magkakapatid sa pamamagitan ng programang ito sa social media. Mas madali naming maibabahagi ang aming pagmamalasakit sa aming kapwa-tao, lalo na sa napakahalagang mensaheng aming tinanggap patungkol sa aming mga pananampalataya. Pananampalataya na mag-uudyok sa amin upang mapatunayan namin higit sa dati naming nagagawa ang aming kayang magawa. Sa mga panahong kami nahahadlangan, ito ang magbibigay sa amin ng tulong upang makasulong kami sa amin pong mga pamumuhay. Dahil sa pananampalataya, magagawa po namin ang mga bagay na imposible naming magawa. Dahil ikaw ang nagkaloob dito. At kung gagawa kami sa pamamagitan ng pananampalataya, mararanasan namin ikaw ang nasa amin. Ikaw ang tutulong sa amin. Kahit sa panahon na dumaranas ng maraming mga suliranin, mga pangyayari na hindi inaasahan sa buhay, may gulang man o kabataan, Panginoon, salamat sa pananampalatayang ito. Tulungan mo kaming lagi namin itong mapahalagahan at mapalago pa. At ang tanging paraan, pahalagahan namin ang iyong mga aral, ang mga banal mong pagtuturo na ipinaglilingkod ng iyong kabanal-banalan. At ang pagpapahalaga namin sa iba at pagmamalasakit ay ang patuloy naming ibahagi ito upang sila man makaahon, makapagpatuloy at malagpasan ng anumang suliranin sa buhay na kanilang hinaharap. Sumasampalataya kami, Panginoon. Lalo mo pang daragdagan ang aming mga pananampalataya. Ipagpapala mo pa sa amin ang mga karunungan sa kinakasangkapan mong obispo sa programang ito, sa patnubay ng matandang pangkalahatan at sa tulong ng mga nasa likod ng lahat ng programang itong nagkakaisa. Sumasampalataya kami, Panginoon, higit sa aming magagawa ang ipagpapala mong aming makakayanang gawin sapagkat ikaw ang sa amin ay tumutulong. Sumasampalataya, ang araw na ito ay isang tunay na pagpapala sa lahat ng nakapakinig ng iyong mga dakilang aral. Dinadalangin namin ang lahat sa iyo, kalakip ng paghingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Hiling ang lahat, Panginoon, sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyo makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.